Magandang umaga po sa buong kapuluan, lalo-lalo na sa Sandaigdigan. Narito po muli ang Mother pa rin ng Bulacan para po magpahayag tungkol lalo-lalo sa mga karamdaman. Pero ang tangi ko pong mababanggit sa inyo ay ganito. Alam niyo po ba, napakasarap po mabuhay kapag kayo tahimik na mamamayan. Ang ibig kong sabihin kapag po hindi nyo kaya ang isang bagay, huwag nyo pong susunggaban. Ipag halimbawa may karoon kayong mga pera, kung ano lang po yung inaakala nyo na magagastos nyo para roon sa lugar na yon, iyon lang po. Hindi ngayon maraming nakabagtawag, dakma din dakma doon, wala pong kwenta yun. Kaya po ang tanging ko masasabi sa inyo sa araw na ito, March 22, 2024. Napakasarap po mabuhay ng matahimik na tayo po matutulog sa gabi. Pagkagising natin tayo po magigising na tayo pupungas-pungas na malinaw ang ating kaisipan. Kaysa po tayo mabubuhay ng puro lipos ng dalamhati at kalungkutan. Lalo-lalo na po kapag kayo nagkaroon ng pera, hindi nyo alam kung saan nyo dadalhin. Dakma kayo ng dakma ng sanla-sanla, bili-bili, bibili ng lupa, walang titulo, puro right lang. Alam nyo po ba ngayon sa bilang karanasan ng Mother pa rin ng Bulacan? Kaya po ako nagtsatsaga nito, pinahahayag ko po ang buong kasaysayan para po hindi lumuha ang tao. Ito pong problema hindi po ito nakasasakit ng ulo, pero po alam niyo po, problemang napakalaki. Wala po kayong katahimikan. Kaya kung sakali man po na ako muling dumalaw at ang ating pong ay buhay, darating na naman po tayo sa mahal na araw. At magaganda po sa atin ang buhay na makabago at kinakailangan. Pero bago po ang lahat, pinag-uusapan po natin tungkol sa karamdaman. Pero ako po, nagkaroon ng napakarami pong nagpupunta at dumadaing, lalo-lalo na po yung Sanladon. Meron po akong na-encounter ngayon na, po ba isinanla ang halagay 2.5. Sa madalit salita po ilang taon ang naganap umabot po ng 4.5. Ang ginawa po, hindi pa man po tapos, ang ginawa naman po, sinanla naman sa iba. Kaya hindi pa man po tapos ang kaso, pinasok po sa asuntuhan. Kaya po, ang tangi kong masasabi sa inyo sa araw at oras nito, dinamay ko na po sa mamamayang Pilipino, hindi po yung sukdulan na napakabibilis ng isip. Hindi po ganyan na ng buhay. Kinakailangan po lilinisin muna natin. Hindi bali pong kakapraso ating lupa, may titulo lang. Aanin po natin ang dakma din dakma doon, pagawa rin pagawaron, walang aplak. Kasi po, ganito buhay. Ang isang hollow block po napaka bigat tibagin. Ngayon, kung kayo po gagawa ng isang halimbawa mo, bahay o ano pa man kahit na po maliit, yun lang po sigurado. Sigurado po titirikan. Sigurado po ang inyong mga gagawin. Kaya po ako nakapagsasalita ng ganito. Nasa akin po lahat ang mga sumbong ng mga tao na hindi po ako nakikialam, humihingi po ng payo. Pero sa kabila po ng lahat, hindi ko rin po matalikuran dahil palibhasa po na sila'y naniniwala. Ako po'y nakatutulong at marami kong tinutulungan dito. Kaya po, hindi lamang po ako sa karamdaman. Kaya po ako'y nagpapahayag sa inyo na kung ano ang kinakailangan iisipin nyo muna 10 beses bago ninyo gawin. Mga minamahal kong mamamayang Pilipino, ngayon po kinakailangan pong dumilat ang ating mga mata. Napakarami pong tao na mga huwad. Itanong niyo po sa akin, mabilis pong magbabalita. Pagkatapos po, kayo naman na dala naman sa mabilis na salita rin. May pera kayo, pinalabas nyo, hindi nyo alam na ang pera nyo nakakawatak-watak. Kaya po ang kapera, kakausapin din po ninyo ang pera ganito. Huwag mo akong iiwan. Ilagay mo ako sa maayos na lugar at timbang ng gustong kaisipan. Kaya ang akin pong dalang balita sa inyo tungkol po dito sa buhay na katahimikan ng ating gagawin. At saka po, pag binigyan na kayo ng Diyos ng magandang pagkakataon tungkol sa kayamanan, sinupin niyo po ang pera. Huwag po may narinig kayo na sa pro-life, binalagay niyo na po ng walang katorya-torya. Kondo, nilagay niyo na po, bumili na kayo ng kondo, hindi niyo alam na sa loob ng 20 taon lang po yun, wala po kayo mapapala doon.
O, yung bili po kayo ng bili ng lupa, hindi naman pala nyo kayang hulugan bibili nyo, sasakmalin nyo, o pag nalaos, ano naman, mauubos ang pera nyo. Kaya po, ang pera, nasa bilis, utak, talino. Kaya itong umaga na ito, na ibinalita ko sa inyo, isa pong maganda. Pag-aaralan po muna ninyo ang lahat ng bagay. Ngayon, dadako naman po tayo tungkol sa gamutan. Ang akin pong panggagamot ganito, masasabi ko po sa buong daigdig na po ang masasabi ko. Dahil ang akin pong sakop napakalawak na po. Nasa Facebook at YouTube. Hindi po ako nagiging paragala ng pagsasalita. Ang kinakailangan lang po nito tunay na matutuhan nila ang aking nalalaman. Kaya po ngayon tunay na po ang langis po. Ang langis po ang aking ikinakandidato sa mga tao na kahit na hindi kayo napupunta dito, uminom kayong 3 beses na sunod-sunod, yung may diabetes, may prostate, merong tumataas ang sugar, low blood, ganire. Iinom po kayo ng 5. Good for 3 days po. Alas 5, iinom kayo, tapos alas 6, kakain na kayo, i-follow up nyo po ng tubig. Tandaan nyo po, hindi po kayo magkakaroon ng problema sa iyan, lalo pa mga senior citizen ng mga kalalakihan, iihi-ihi. Kasi po, naiipon po ang bakterya sa loob. Ngayon, matapos na ibinalita ko po sa inyo ang aking mga pamamaraan. Siyempre po, sa kaprasong binalita ko sa inyo, meron po kayong naintindihan. Ngayon, bilang mother pa rin naman po ng Bulacan, dahil ito po ay naging alituntunin tungkulin kung tinamuan. Ang aking pong paggagamot dito sa St. Joseph Chapel, 38 years old na po ako. Pero ako po 84. Sa totoo po, araw-araw po marami akong bisita dito sa lugar ng St. Joseph na kung taga-taga saan po sila. Magkaganon pa man po, inaanunsyo ko po sa inyo kung kayo po pupunta dito, huwag naman kayong magbabaon ng konting pera. May mga pinagbabayaran po dito. Kung sakali man po na inaabiso ko, yun lang may paniniwala ang pupunta dito. Kung wala naman pong paniniwala, wala pong binatbat na hindi ko kailangan at hindi rin nila ako pupuntahan. Kaya lang po ang mga taong napupunta dito hindi po biro. Napakakapal na po. Hindi ko na po kayang gamutin ang mga taong tumatawag, nagpapa-schedule sa akin. Kasi po mahina na rin po ang aking tuhod. Marami na pong nagbago. Kaya po kung sakali ako humarap sa inyo, sinasamantala ko po hanggang ako'y nakaupo sa pagkakataong ito. At sasabihin ko po sa inyo na ang aking pong pagmamahal sa inyo, hoy, makinig lang kayo sa aking sasabihin. Mahal ko po kayo. Kaya na lang po ako nabubuhay sa konting buhay ko dito nang dahil sa inyo. Dahil ako po binigyan ng Diyos ng ganitong istoryang makasaysayan. Kaya marami po akong natutulungan sa paniniwala ng mga tao. Hindi lang po sa paniniwala ang aking pong isinisigaw, ang magandang samahan, ang magandang sunuran, at huwag kayong masyado mabibiligan sa mga mabibilis po ang dila. Kaya po yung mga titulo ninyo, iingatan po ninyo. Hindi po baling kayo magtanong. Huwag niyo po agad-agad pagkakatiwala. At nananawagan din ako doon sa mga masisidhi na ibigay ang karapatan doon sa mga tunay na dapat magmana. Alam niyo po ba, napakarami ko po rin nakita ngayon dito na kung sino po yung hindi karapat dapat magmana, napaka-sibo. Hindi po ganun. Huwag po natin agawin yan dahil pare-parehas naman tayong mamamatay. Ngayon, kung kinakailangan kayo makaparte, gandahan nyo sa pamamaraan. Pero yung sasabihin ko po sa inyo, marami pong dumadaing. Yung pong mga nasa abroad, kung sino lang po ang mga sipsiputo sa magulang, iyon lang po ang nakamamana. At nasa ibang bansa po, ipagbibili po ang lupa, pagbibili po ng walang katorya-torya. Napakarami pong kawawa. Kaya ang akin pong punta ngayon sa inyo isang antig ng puso. Buksan nyo naman ang puso nyo, alisin nyo ang hindi maganda. Kasi ito po isa rin din na malaki nating pananagutan kung tayo pupunta sa kabilang buhay. Kinakailangan po hawanin natin ang ating daan. Dahil ngayon po magmamahal na araw, wag po natin kunin yung hindi atin. At kung kinakailangan po tayo tumulong, pero kung kinakailangan din po tayo rin po hihingi ng kapagalan sa ating mga ginagawa. Lalo-lalo na po ako sa aking panggagamot, nananawagan ako sa inyo. Huwag nyo na itatanong kung magkano ibabayad. Alam nyo po ang nakikita ko po dito sa ngayon. Ganito po. Ang aking trabaho, ang basihan nyo po. Huwag nyo pong itatanong kung magkano bayad. Kasi po sa totoo, pag inusisa nyo ang bayad, baka po hindi na natin madukot yung mga bato, yung mga
mga creatinine na dapat maalis. Kaya po ang tangi kong masasabi, hindi po sinabi dito na tatanungin niyo pa kung magkano idadalhin, magkano ibabayad, ganun. Alam niyo po ba, pag po kayo idumayo, sigurado po, ang aking pong panggagamot ay hindi pa himas-himas, tunay pong trabaho. Siguro po ako pinakikita ko sa inyo ang mga bakterya inaalis ko sa tao, gabahay na punong-puno na sa loob po ng 38 taon. Kaya ngayon po ang aking mabisang kasagutan sa inyo, magdala kayo ng budget. At yan naman budget na yan kung hindi naman mauubos at hindi karapat-dapat, hindi naman po magagastos. Kaya isang maliwanag na taguring mapapalad po tayo. Kasi po nag-abot-abot pa po tayo. Ngayon, ipakikilala ko po sa umagang ito ang aking bisita. Ate, taga saan po kayo? Taga Misamis Oriental. May panauhin po ako dito na nanggaling sa Misamis Oriental. Mindanao na ba yun? Mindanao po. Ang kanila pong dinayo sa akin alam niyo ba po, tungkol po sa prostate. Tungkol po doon sa bacteria sa left side na nakukuha ko po ang 3 kilo, 4 na kilong peanut butter. Hindi niyo po sukat akalain na mabigkas ko po ito at magtotohanan. Kaya handy dito po. Ate, magsalita ka ngayon, nakuha ko sa iyo. Ano masasabi ko? Tayo. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat. Lakas-lakasan mo. Ang nakukuha po sa akin ay medyo marami-rami. So, ang masasabi ko lang, kung may doubt kayo na mismo pupunta rito dahil hindi magawa sa pamagitan lang ng telepono, kayo na ang pupunta rito para ma-witness nyo. Kung magpadepende lang kayo sa mga doktor, iba ang doktor kaysa paniniwala sa Panginoon. Taga saan ka, ate? Ikaw taga saan? Mindanao? Mindanao. Okay. Ikaw, kuya, tayo. Taga Mindanao. Mindanao din ako. Sige. Mag-greet ka sa tao. Ano masasabi mo sa ginawa ko sa iyo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y nagpapasalamat kay Mother Poring sa paggamot sa akin. Ako'y naginawahan sa pagkagamot niya. Maraming salamat. God bless to all of us. Okay, salamat din po. Anak, kasama ka na lang namin sa panalangin. Ngayon, ganito po yan. Kapag po kayo umidad, alimbawa mo po, 50, 60, 70, 80, hindi niyo po alam, makabagong panggagamot, nakaipon po pala ang bakterya sa loob ng tiyan. Kaya po yung sinasabi ko sa inyo na yung tumataas tumataas po creatinine, tumataas po ang sugar. Mga kapatid, yung mga myoma, yung mga colon, bakterya lang po yan. Lalo-lalo na po yung may mga diabetes. Nako, hindi niyo sukat akalain na ang Diyos ay magbigay ng mapakagandang pangyayari po sa aking buhay. Hindi ko po sukat akalain na ako makasapo. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa araw at oras nito na ipinagkatiwala niya po sa akin yan. Kaya po kung kayo ay may pupunta dito, tsaka nyo lang po maiintindihan. Ang aking pong panggagamot ay hindi himas-himas. Ito po'y kusang napalalabas ko po lahat yan. Lalong-lalo na nananawagan ako sa tumataas ang creatinine. Mga kapatid kong minamahal, kaya lang po ako naririto. Ang hangad ko po, hindi po ang mga taong lahat ay dialysis. Kinakailangan po, uminom muna po kayo ng langis. Gawin nyo muna po yung sinasabi sa akin. At ang ibig ko po sabihin, kung sakali man po at kayo ay taga malayo, makinig lang po kayo. Magtiyaga po kayo, idudumi nyo po ito. Huwag po kayong maarte. Kapag po uminom kayo ng langis, ito po hihila para kayong mga nganak. At ito po dahan-dahang mapapalabas. Hindi po mamamana sa ampa ninyo, hindi po maiipon, hindi po kayo mabubuntis. Nagmamahal lamang po ako sa kapwa ko Pilipino na ipinaabot ko po talagang sagaran. Kasi po, nalulungkot po ako kapag po na-dialysis na ang tao, binibilang na lang po. Hindi po yun yung pong pera. 50,000, 60,000, 3 beses po isang linggo na wala na po kayong katahimikan. Kaya ngayon sana itong araw na ito, dahil malapit na po ang magmamahal na araw na ako po ang babaeng pinako ng 15 beses sa krus.
At ako din po ang babaeng nakatulog at binigyan ng Diyos ng karanasan na 4 na gabing natulog. Pero ako'y nagising. Kaya ito po ang dalang pabalita ng mahal na Panginoon sa araw at oras na ito. Binabati ko kayo aking mga anak sa magandang pabalita ng Mother Paring ng Bulacan. At kung sakali man aking anak sa narinig ninyo sa mga karamdaman, huwag kayong mag-atubili aking mga anak dahil ito ay isang sanggunian at ang sabi dito ay isang paninindigan, paniniwala ninyo sa Diyos. Ano nga po ba aking magagawa? Kaya lang po talagang hindi po ako nagsasawa na magsalita sa inyo na ang aking mga tinatawagan gawin muna po ninyo ang lahat ng bagay bago po kayo magpa-dialysis. At ako rin po yung nananawagan sa mga babaeng mga new generation. Huwag nyo agad-agad na kapag may naramdaman kayo na may kulani lang pa-ooperahan nyo na po. Ako po ang magsasabi sa inyo na na-encounter ko po ngayon. At ito po ang Mother Paring ng Bulacan. Kapag po pala may kaso kayo sa katawan, nagkakaroon po ng kulani sa kilikili. Ang tangi ko po masasabi, huwag kayo matatakot. Maglinis po kayo ng bituka. Kaya ngayon po ang aking ginagawa, ang aking po nire-record. Ang Mother Paring po naglilinis ng bituka sa paniniwala na ano man ang mangyari sa mga taong pupunta dito, wala pong pananagutan si Mother Paring dahil ito po ay karamdaman ninyo. Kaya po, hinahabilin ko sa inyo, nananawagan ako sa mga may anak na may problema sa suso, may problema sa colon at may problema rin sa myoma. Ang tangi ko pong masasabi sa inyo, pag-usap-usapan po muna ninyo bago nyo po paggagalaw ang isang bagay at nang walang sisihan. Kasi po, pag yan po nabiopsy na, iyan na po ang umpisa ng problema. Kapatid, sagot ka? Opo. Kaya po, pinakyaw ko na po sa umagang ito ang aking mahiwagang pananawagan dahil hindi ko naman po sinasabi sa inyo malapit na akong mawala. Ayoko pa pong mawala. Kasi po, bakit po hangarin mamatay? Wala na doon. Dito po, nakakahinga pa ako, nakakatawa pa ako, nakakatulong pa ako. Kaya po, hindi natin pag-uusapan. Pero tayo po lahat mamamatay. Tayo po lahat may kanya-kanyang tinamuan sa ibabaw ng mundo. Ang akin lang pong inakda at inulit ko na naging Andy, gawin muna ninyo sa dasal, sa gagawin ninyong langis, sa gagawin ninyong pagsunod para hindi kayo makatiter. Kasi po, kapag po kayo at marami pong barado ron sa loob na parang imburnal ng patubig, tandaan po, ikaterterman po yan. Hindi rin po lalabas. Itanong niyo sa akin, marami pong nakahalang dumi, bubunutin din po yan. Kaya po ngayong umagang ito, ang aking balita ay napakaganda. Magpupurga po kayo ng langis. Kung meron naman po sa doktor na purga, magpurga po kayo. Ang pagpupurga po, 2 beses isang taon. Pati po sa ihi ninyo, yan po, hindi nyo po sukat akalain, tumitinin yan. At nananawagan din ako sa kababaihan, hoy mga kababaihan, lalamisan nyo ang perta nyo. Natitigang din po yan. Hindi po yan ilalang matris ninyo, yung lalamunan ninyo. Pag po natigang dito, sagad dito sa lalamunan, kumikipot po yan. Kaya ang aking pong balita ay napakaganda sa ngayon. Kung kayo ay may isip at iisipin ninyo ang aking sinasabi, at ito po ay pawang makahulugan na at makabuluhan, makatutulong sa mga Pilipino. Heto pa po ang yung po palang tenga ninyo, kinakailangan din po papatakan nyo ng tatlong patak ng langis. Tanong nyo po sa akin, kapag po pala umikot doon yung matigas na tutuli, ayan po, hindi na po nagkakaroon ng hangin yan. Kaya po, meron pong gamot na yung po ba suro-suro, ilalatag nyo po yan, kung narinig nyo po, bibigyan ko po sa kayo sample sang araw. Idadaran nyo po sa silane, tapos pipigain nyo po yan, papatak nyo po 1, 2, 3. Yung pong guguruk yun at saka iyaanin nyo yung init. Napakahirap pong mabingi. Kapag po kayo ay nabingi, mistula na rin kayong bulan. Kaya ang tangi ko pong masasabi, lalo na po sa mata, pag-ingatan nyo po ito. Mag-andar po kayo na isang bombilya na mahina. Yung mga new generation, kami lipas na kami, naubos na ang lente ng aming mata. Ngayon, huwag agad-agad nyo sisindihan yon. Sisindihan nyo pagbagong gising yung mahina. Para hindi masyadong nalalanta ang lente ng mata. Kaya po, samot-samot po ang aking, ito po, nagagawala ko. Isang magandang pabalita ng Diyos sa mamamayang Pilipino na kinakailangan pakinggan nyo naman sana yung isinisigaw ni Mother Paring. Hindi biro ang sinisigaw ni Mother Paring para sa mga tao. At lalo-lalo na ngayon yung masyadong malakas kumain.
Ang tangi kong masasabi sa inyo, yung bamban ng bituka lumalagpitin. Kaya ang tawag dito nagkakaroon ng double stomach. Matapos na ibinalita ko sa inyo ang lahat, mapakarami ngayon tumutubo sa kalalakihan, ang fistula. Ingatan din niyo yan. At ang tangi ko rin masasabi sa inyo, yung mga appendix, nagmumula rin ito sa bakterya. Kaya kinakailangan na kasama dito yung papupurga nang hindi kayo maoperahan sa appendicitis. Kaya isang maliwanag na pagpapala po ng Diyos sa atin. At ako po, isang mother pa rin po ng Bulacan ay magdadasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, kami po'y naririto. Humihingi po kami ng basbas sa inyo araw-araw. Pinasasalamatan po namin ang biyaya mo pinagkaloob sa amin at talo mo po sana kaming huwag pababayaan. At ngayon po namin tataluntunin ang tunay na daan na patungo sa inyo. Ang nais po namin ay huwag kami maliligwak. Kayo na po ang bahala sa aming ikabubuhay. Lalo-lalo na po sa pagkain, lalo-lalo na po ng aming mga anak na kayo na rin po. Kaya po hindi po kami nagsasawang humingi sa inyo ng basbas araw-araw. Kung ano po ang dasal namin kahapon, yun din po ang dasal namin ngayon. Tanging kayo po ang nakakaalam ng lahat. Kaya po sa araw na ito, bumabati ako sa mga tao na may paniniwala na nagmamahal sa lugar ko. Alam niyo, mahal ko kayo. Ewan ko lang kung mahal niyo ako. Kaya hindi ko na po pakahabaan ang aking biyaya ng Diyos na ibinigay. At idadamay ko na rin po dito ang aking kandila ng buhay. Ito po ang ano pangalan mo, ate? Provincia. Isang magandang makasaysayan aking anak, ako ay pakinggan. Naabot mo ang edad mo, maganda ang buhay. Kaya ngayon, uuwi ka ng Mindanao, Diyos ang patnubay, narating mo ang Bulacan, St. Joseph Chapel, di mo malilimutan. Ano masasabi mo rito? Thank you very much. Okay, hindi mo sisindihan natin yan, kandila ng buhay, pag may dadasalin ka. Ikaw naman, kuya. Ano pangalan mo, kuya? Reynaldo Reyes. Isang magandang makasaysayan, Reynaldo, ang iyong narating. Maganda naman, aking anak, ang daigdig ng iyong buhay sa iyong mga ginampanan at ginuhitan. Alam mo, ang buhay ng tao, nakikita ang tindig ito na mahusay at marangal na tao. Maganda ang bendisyon ng Diyos. Kaya uuwi ka ng Mindanao, maganda ang basbas ng Diyos sa iyo dahil hindi pinalala ang karamdaman mo. Hindi ka makakatiter, hindi ka makatanggal sa iyo ang prostate, at ganun din naman aking anak sa fistula. Nakuha lahat ang bakterya mo. Ano say mo sa sinabi ton? Maraming salamat. Okay. Ang sabi po ni Kuya, maraming salamat sa Panginoon at sa biyaya ng Diyos sa Bulacan kay Mother Pauline. Anong pangalan mo, ate? Elena Dabukon po. Alam mo, Elena, ang buhay ng tao, may kanya-kanyang guhit na tinanguan ng tao. May kanya-kanyang timbang. Kaya kung ano man ang sukat mo, ito ipagtiisan mo. Alam ng Diyos kung saan ka ilalagay. Nakikita ng Diyos kung ano pangangailangan mo, kaya wala ka nang sasabihin. Maganda rin ang tatak mo dahil ang tangi kong masasabi dito, kaya nabubuhay ang tao, sipag at tiyaga. Hindi ka nang aapi ng tao. Ito ang kandila ng buhay na ibigay nila sa iyo ng Diyos ngayon na ikay dumayo dito sa Bulacan. Maraming po salamat. Magandang umaga po. Salamat. Tayo. Ayan. Kami po lubos na nagpapasalamat sa mga taong nakarinig ng aming mensahe ngayon na kayo na po ang bahalang humatol at ang Diyos na po ang ating tatawagan sa ating nalalabing buhay dito sa ibabaw ng mundo na aayusin natin ang lahat for pamilya at lahat ng bagay-bagay sa mundo. Bye-bye po. Okay. Bye.